Guys, welcome dito sa Rasan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading your energy at this time. Sign of Wheels, prosperous, blessed, complete, or magsisimulang ganito na yung buhay mo. Yes, ayan o. Magsisimula na at mabilis na aasenso ka, na maging prosperous yung buhay mo, na maging ganito na yung buhay mo. Na kompleto, masagana, abundant, maraming pera, may mga properties, ganyan. Magiging mayaman kayo ng person mo. Or kung wala ka pang person, ay magkakaroon ka ng asawa. Ayan. Oh, mabilis na darating to. Yan o, magsisimula na maging ganyan ang buhay mo. So ano pa? Energy. Queen of Swords. Upright itong Queen of Wands. And reverse. Kulang ka lang sa confidence right now. Maybe sa energy. Siguro medyo matamlay ka. Ganon. Intellectual, logical, may pagka-cold, no? Unemotional, naglalagay ng healthy boundary. Ayan. Clear and sharp yung mind mo. Ano pa energy mo yan? Kulang ka lang sa passion yan. Oh. Eight of Swords in reverse. Hindi ka na restricted. Hindi ka na, kung ikaw man yung nagpigil sa sarili mo, hindi mo na pinipigilan yung sarili mo. Hindi ka na restricted ngayon. Hindi ka na napipigilan, nalilimitahan, control. So ano pa, malaya ka na, no? From all those that are restricting and controlling you or limiting what you can do, what you can achieve. Ayan. Kung ano man yung gusto mong gawin, balak mo, ganyan. Wala nang maglilimit, wala nang kukontrol. Ano pa, ang energy mo ngayon. O pagdating sa kaperahan mo, sa success, wala namang control. Queen of Earth. Full of love. Pink eh. Madaming transformation yung pinagdaanan mo, you know, nag-transform ka into this, no? So, loving personality, full of love, surrounded by loving energies, and comfortable ka, relaxed. Nakaka-relax yung green eh, nakaka-refresh. You feel refreshed, grounded, stable. You're intelligent. Maybe entrepreneur ka, or kung di man ay may kakayanan ka sa business. You're good at business, no? May intelligence ka, intelligent ka, ano pa. One more dito. King of Water. Empathetic ka, understanding. Sometimes may pagka-emotional ka siguro, ganon. Sometimes may, understanding ka sa person. Hindi understanding. Instead,
you are matured emotionally. Yeah, you are matured emotionally, the sage, para bang you have a good judgment, parang ganun, clarified by the sage, and naka-acquire ka ng wisdom, yung ganun, matured ka emotionally. And ano pa? You are wise. Oh. May wisdom ka, ganyan, naka-acquire ka ng wisdom. So ano pa? Ang darating sa'yo, ay, ex mo na mag-offer sa'yo ng cup of love na babalik sa'yo. Ayan o. Mag-offer siya ng cup of love. Courageous and positive siya na mag-offer ng cup of love. O. At ano pa, ang tungkol dito sa ex mo na mag-offer sa'yo ng cup of love na yan. Ay, in love sa'yo, emotional, understanding sa'yo, attached, or deeply in love. Mahal na mahal ka niya. Yes, mahal na mahal ka niya. Kaya nga gusto niya mag-invest sa'yo eh. Magbigay, maging giving, attention, magbigay ng attention. Pagmamahal, mag-share ng kung anong meron siya. No? To share or to spend time with you, to share his or her life with you. Ganyan. Na alam mo may equal give and takes in yung dalawa. Ganun. I know, passionate and so driven and active siya. Positive na mag-take ng action sa'yo. Ayan. Ano pa? Wishes mo magagrant. Wishes naman. Na you will be together, no, ng tao na yung pure yung pagmamahal sa'yo, na meron kayong soul connection. Maybe it's your mirror. Ano ba to? Mirror mo ba yan? Si King of Cups? Mirror mo nga yan siya. Kaya gustong-gusto niyo yung isa't isa. Ganun ba yan? Yes, kasi mirror niyo yung isa't isa eh. Kaya gustong-gusto niyo yung isa't isa. Magaan yung loob niyo sa isa't isa. Malapit yung loob niyo sa isa't isa. Kampante kayo sa isa't isa. That's why. Oh, parang siya talaga yung sinisigaw ng damdamin yun. Na ano yan, experience yan. Ganun ba yun pag yung sinisigaw ng damdamin mo na magaan at malapit yung loob mo? Maliban na kung kinokontrol mo yung damdamin mo na pinapakul mo. No? At kung may resentment ka ay iba naman yun. No? Depende naman sa personality ng tao yun eh. Merong nire-restrict niya yung sarili niya o may na-influence kasi sa kanya kaya minsan cold, no? Unemotional, ganon. Ganon yun pagka, ganon ba yun pag mirror, malapit yung loob nila sa isa't isa talaga? Oh, ganon daw yun. Kampante, komportable, relax, at parang walang pangamba ba? Ganon. Sa isa't isa. Ganon. Basta ganon. Na parang healed. Na parang relaxed lang. Kalmado. Ganon. And, ayun o. Na komportable kayo sa isa't isa. Ayan. Na masaya kayo together. At you feel at home. Ayan. Ganyan yan eh. Ano yung feeling sa'yo ni King of Cups maliban sa in love siya sa'yo? Oh, mahal ka talaga niya. In love talaga siya sa'yo. Full of love. Ikaw talaga ang choice niya. No? Kahit may mga gustong umipal, mag-flirt sa kanya, ikaw talaga ang pinipili niya. Ikaw talaga ang gusto niya. Ikaw talaga ang choice niya. Hindi nila mabaling atensyon ng person mo sa kanila. Sa'yo talaga. Ikaw talaga ang gusto niya makasama at makapiling. Kasi nga, meron mo siya. Kasi nga, you are meant to be together for sure. Upright ba tong Two of Wheels dito? In reverse. Ano yung Two of Wheels in reverse dyan? Wala na yung pag-juggling ng person mo. Kung matagal na hindi ka kinausap nito, okay, matagal na hindi nakipag-communicate, na matagal na hindi ka minessage o kinontak na ito, kukontakin ka na yan. Hindi na yun mag-juggling. Ayan. Oh. 5 of Swords.
Hinarangan kasi to may superior dito eh. Na humaharang sa person mo, hinadlangan niya eh. Bakit? Ginagawa niya ng deceit niya oh. Ayan oh. Hinaharangan nila. Ginagawa nila ng deceit to, yung person mo. Ano mangyayari dito superior na to na mahadlang sa person mo? Upright may temperance. In reverse. In reverse talaga siya. May malalaman yan na may kabahan siya na hindi siya ma-relax. Hindi siya parang ano yun, magkasakit siya. Si temperance in reverse, magkakasakit siya. Maybe malalaman mo o malalaman magkakasakit siya. Yan ang mangyari sa kanya. And then, ano mangyari sa kanya? Upright ba itong Knight of Swords? In reverse. In reverse talaga. Dito sa superior ha. Ito muna yung tinatanong ko. Hindi na yun makapag-take ng action. Kasi magkasakit yan siya. Oh. May malalaman niya na may sakit siya o magkakasakit siya. No? Dahil sa malalaman niya, either dyan. Ano yan? Malalaman niya may sakit siya. Malalaman niya may sakit siya. May sakit siya. Siguro matinding sakit. Matinding sakit. Yeah. At hindi na yung makapag-take na action kasi instead na maging superior siya, intindi niya sakit niya. Ganon. Ano pa mangyari sa kanya? Punta sa impyerno? Hindi. Ano mangyari sa kanya? Punta sa abyss? Sa abyss? Yan ang justice. Yan ang hatol sa kanya sa abyss. Dahil superior siya yun. Gusto niya lang yung person mo kasi nainggit sa'yo. Nainggit kasi sa'yo. Kaya gusto niya lang yung person mo. Sa abyss siya. Yan ang hatol sa kanya. Justice. Yan ang hatol sa kanya. Yan ang parusa sa kanya sa abyss. Hindi lang simple no, abyss. Malalalim sa abyss. See? Yan ang hatol sa mga gahaman, sakim, gitira, panghalit dahil sa inggit. Pang-harm dahil sa inggit nila. Message ng angels. Sino ba nagagay dito ngayon? Angels? Angels. Maraming angels. Dami yan. Dami daw dito sa sa card. You know what? Kahit na may mga times na inaatake ako ng mga, evil forces, witches, ganyan. Kasi pinapatibay nga ako. Yung sa part ko naman Ganon din yun sa mga inaatake ng mga evil forces or mga witches. Pinapatibay kayo kayo nayaan na maging strong kayo. Pero merong mga angels na gagawin sa akin, na puprotekta sa akin. Kaya hindi nila ako mapuruhan, hindi nila ako alam niyo para lang patibay, para titibay, para mas lalo akong lalakas kasi may mission nga ako, may nakatakda sa akin. Hindi lang naman God ang sabi niyan sa vision ko, hindi lang naman si Jesus Christ, kundi kahit manggagamot sinabihan ng angel. Kaya nasabi na manggagamot may mission ako, may nakatakda sa akin. Kahit sino manggagamot alam nila basta marunong magintindi ng mga sinasabi ng guide ng angels. Sabihin nila, may nakatakda sa'yo, may nakatadhana sa'yo. Ganun yun. Malalaman nila yan lalo kung guided sila. Pero kung hindi demonyo ang nagagay sa kanila, hindi alam yun. Baka baliktad yung sabihin. Diba?
Siya kung may mission ka, i-guide ka talaga niyan. Papakita sa iyo yung Diyos, suportahan ka ng Diyos, ng mga angels, ng God. Kahit sa tough times pa, kasi may pagdadaanan ka talaga mga preparation yan. May pagdadaanan ka, dumadaan ka sa divine plan. And tough yun. Hard. Hindi basta-basta yung atakihin ka ng mga evil forces. Depende kasi sa mission niya eh. Depende sa purpose mo kung bakit ka pinanganak. Depende yun. So, depende din yung pagdadaanan mo. Depende sa mission mo. So, ganun yun. Kung hindi ganun kalaki yung mission mo, hindi tough, hindi ganun ka-hard yung pagdadaanan mo in life. Walang ganong atake sa'yo ng mga ganyan. No? Pero pag malaki ang mission mo, purpose mo, nakadistance sa'yo, nakatakda sa'yo, ay madami talagang mga atake niyan. No? Hindi lang witches, pati devils, demons, fallen angels, ganyan ang totoo. So, yan. Anong message ng angels for you? May mga kailangan na talagang pagdaanan na part ng divine plan yan. Ganun talaga yun. Sa mga nag-umpisa pa lang, kung may mga mission kayo, sa mga nag-umpisa pa lang. Umpisa pa lang yan. Malayo pa lalakbayin nyo, pero it's tough. It's hard. May experience and delays, hurdles, obstacles, attacks from others, from envious people, from evil people, and from evil forces. Yan. Ganun ang totoo may mamisyon at may mga nakatakta. Because I have experienced it, and God said that to me, na may mission ako. At bago pa ako mag-umpisa ng mission ko, at age of 30 talaga yon. Sinabi sa akin ng God yun. At ng angels na mag-umpisa na ako ng mission ko. Kasi di ba nag-ano yan sila sa vision ko ngayon. Ganon yun eh. Bata pa ako, pinapanaginip na ako ng God. Pero vision yun, hindi yun panaginip. May mabinibigay na ano. Ganon yun. Depende naman kasi yun sa mission eh. Pag malaki siguro mission, may bibigay yan na. Or bibigay, o may taglay akong ganon. Ganon, basta nakasulat sa dahonan. Dahon ng puno. Bawat dahon ng puno. Ganon. Kung ano yung mabinigay niya mga... natandaan ko lang doon, madami yun. Wisdom. Yun lang alam kong word doon. Yung iba, hindi ko pa alam, bata pa kasi noon. Hindi ko na matandaan. Noong umaga, hindi ko na matandaan. Yun ang alam ko na unang pinanaginip ako ng God. Nung mga grade 6, grade 5 pa siguro. Ganon. Hindi naman ako sinungaling eh. Ba't naman ako gagawa ng kwento? Healing, healed, healer. Healing energy surrounds you in this situation. Ayan. Depende kasi yan sa mission ng isang tao. No? Yung ano ibigay sa kanya na kakayanan. No? Na magagamit niya sa mission niya, guys. Ganun yun. So, ano pa? Spiritual mission kadalasan dyan. Hindi yun mag-focus sa kayamanan, sa karangyaan. Spiritual yun, guys. Spiritual. So, ano pa? Ang message sa'yo ng angels. Ace of Wands, magsimula ng mag-take ng action yung person mo. Sa'yo? Hindi. Magsimula na maging active yung buhay mo. Maging active ka. Yeah. And positive. Active. May energetic ka. Maging brave and strong. Ganyan. Wala nang pipigil sa mga gagawin mo, sa pagtitake mo ng action, sa mga umpisahan mo. At 9 of Swords in reverse, hindi ka na din ma-atake pa yung isip mo ng mga, alam niyo kung sino mga na-atake. Mga tao, diba? Mga tao yan. Mga tao na may alam sa spiritual.
Yan ang nakatake sa isip ng isang tao. Minsan kung kaya na nag-overthink kung bakit parang inaatake yung isip nila, bakit para masira ng ulo o kaya ma-impluensya nila yung isip ng isang tao. Ganun yan. Yan ang mga deceit and scheme ng ibang tao. Na mga evil yan, kadalasan, evil yan sila. So yan. Ano naman ang darating? Merong darating daw sa'yo na person, di ba? Na mahal ka. Na mahal ka talaga, na deeply in love sa'yo. Mahal na mahal ka pa nga eh. Ano yung iniisip niya sa'yo ngayon, ng person na to, na King of Cups na mahal ka niya? Upright ba to? Upright. Ipaglalaban ka niya, kahit na may harang, ipaglalaban ka niya. Hindi siya susuko. Ayan. Upright ba to? The world, upright, yes. 9 of Wands. Ano yan? May dipinsa siya. Naglalagay siya ng dipinsa niya. Para sortihin siya. Para hindi na siya ma-atake. Tama ba? Para hindi na siya ma-atake spiritually, na may mga alam sa spiritual. Ayan, yan ang sinasabi dyan. Tapos anong sinasabi sa'yo? Pinapasabi sa'yo ni King of Cups na yan. Ano pa? Kahit may mga pumipigil, may nag-uupos, no? Sa gusto niyang i-pursue ka, ayan, no? Pinipigilan nila. Dapat maging strong siya. No? Patunayan niya, mahal ka talaga niya na huwag siya mag-give up, huwag siya magpapigil, huwag siya magpakontrol. Ganun yun. Pupuntahan ka talaga niya. And upright ba tong 6 of Wands na yan? Palang upright ba to? Yeah, it's upright. Upright. Magtatagumpay yan si person mo kasi may 6 of Wands. Magtatagumpay siya na makabuo kayo ng pamilya. Na you will be together and bubuo kayo ng pamilya. Magtatagumpay ito. Yan. Yan daw. Clarified by 10 of Cups. Mawala din yung mga demon, yung mga intense, yung desire nila, ang kinin. Yung, sino ang kinin nila? Yung mga taong, mga taong gahaman? Mga taong gahaman yan. Gusto nilang kinin yung person mo. Gusto nilang kinin yung person mo. Siguro lalo kung may pera yung person mo. Ay, nako. Gusto nilang kinin. Pero anong mata mo nila? Impyerno. Kasi gahaman sila. Yung mga tao dyan na gustong angkinin yung nakatakda sa akin, nakatadaan sa akin. Alam niyo kung ano mata mo nyo, impyerno lang. Sa impyerno kayo mapupunta. O mayroon man dyan nanonood sa mga gahaman dyan na gusto angkinin yung akin. Tandaan nyo, ako yung Queen Mother bago pa ako naging tao. Queen Mother of Heaven, si Goddess Barbelo. At yun ang sabi sa kanang God ng angels ng Diyos na si Jesus Christ. Alam nyo na kung saan ang punta ninyo dahil sa paging gahaman ninyo sa impyerno or sa abyss. So yan, ito na lamang guys for collective reading.